Crush. Nag-picture daw sila. Okay. Here we go. Tardes, damas y caballeros. Ayan, dahil nabisto na natin ang plano ni Ombudsman Martires na ituloy ang i-file ang plunder case laban kay Sara Duterte based on a report from the House Committee on Good Government and Public Accountability regarding yung investigasyon nila at public hearing, congressional hearing nila relative to the 125 confidential funds ni Sara in year 2022 and Oo nga mga kabsat, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Sabi ni Gracious Grace, baka naman, shoutout sa naiwang 600 live viewers. Huwag po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at wala pong bayad yan. Maraming salamat, Ma'am Gracious Grace. and 612 million confidential funds ni Sara in year 2023. At sabi natin, at dito nyo una yung narinig sa Vlogcaster channel, na sabi natin na may suspicion tayo na mabilis pa sa kidlat ang usually mabagal na ombudsman. Mabagal aksyonan sa mga kaso ng katiwalian laban kina Duterte, kina Pulong, kina Bongo, kina Bato de la Rosa, at marami pang ibang opisyalis ng Duterte administration. Pero dito sa kaso ni Sara Duterte, mabilis pa siya kumilos, mabilis pa sa kidlat. A few days after na submit sa kanila ng Kongreso yung congressional report ng Committee on Good Government chaired by Congressman Joel Chua, inaksyonan kaagad ni Samuel Martires, parang faster than light, parang si Superman, so inaksyonan kaagad. Sabi natin na nababasa na namin yung plano mo yan. Aksyonan mo yan para dismiss bago ma-end yung terminal mo sa July 27, sabi natin sa vlog natin last week. And then ang gagawin mo dyan, pinasagot niya kaagad si Sara, and then sabi natin ang balak nito si Martires i-dismiss itong kaso. Kasi pag na-dismiss niya itong kaso, mamamatay na yung plunder complaint kay Sara Duterte. Na alam naman natin yung plunder complaint ay seryoso rin yan. Mas grabe yan sa impeachment kasi yan plunder complaint, non-bailable yan. Ibig sabihin, pag nakakita ng probable cause at napailan nga yung kaso kay Sara, ikulong muna siya. Habang nililitis ang kaso, nasa kulungan siya, parang tatay niya, na non-bailable. Hindi pwede mag-bail, nasa kakulong si Duterte. Kung abot ng 10 taon, nakakulong siya, bago masentensyahan siya. So life sentence rin ang kwan dyan, ang crime, ang penalty dyan. So sabi natin, ang ginagawa ni Martires, shooting two birds with one stone. Pinapatay na niya yung napakadelikado plunder case at the same time, yung finding niya na pagdi-dismiss sa kasong plunder at sasabihin niya, walang probable cause, walang basehan, invento lahat mga ebidensya, invento yung si Mary Grace Piatos, si Shomi Ocho, invento yung si Kokoy Billamin, lahat ganon. Sisirain niya yung ebidensya, ibabaliwala niya yung ebidensya ng Committee on Good Government. So pwede pa ito gamitin ng 16 lawyers ni Sara Duterte na paid 20 million a month, na pwede pa nila ito gamitin para resibo na naman, para depensa. Kasi di ba sabi natin, halos walang sagot si Sara doon sa Senado, sa reply, sa summons ng Senado sa kanya na dito sa kaso sa kanya, impeachment articles of impeachment na pinailan laban sa kanya. Kumbaga wala talaga siyang anything to defend herself. So later on, kung natuloy yung kill plunder ops ng Office of the Ombudsman under Ombudsman Martires, pwede niya gamitin ito. Sabi niya, hawakan niya yung papel. Sabi ng mga lawyers ni Sara, ito yung pinakamalaking eksperto sa bansa ukol sa usapin ng irregularidad, ukol sa usapin ng anti-graft and corruption. Ang Office of the Ombudsman mismo, sinabi wala silang nakitang basehan para kasuhan si Sara ng plunder. So yun, meron ng counter evidence si Sara. Meron na siyang pangdepensa sa sarili niya. Thanks to Ombudsman Martires na binigyan siya ng bala
para labanan, kasi ngayon wala talaga siya. Wala talaga siyang depensa para labanan yung gabundok ng ebidensya ng prosecution team. So meron na siyang ebidensya na yung dismissal of the plunder case ng Office of the Ombudsman. So sabi natin, alam na namin yan, bistado ka na, bistado na namin, basang-basa na namin yung pakay mo. Ayun, later on, after a few days, nagsarita na ang spokesperson ng House, si Attorney Abante, Crystal Abante, at sinabi niya yun. Wala kaming kinalaman dyan. Welcome sa first episode natin ng Expert. Wala kaming pina-file na case dyan. Dapat si Ombudsman lang ang... Bakit dinadamay niya ang House? Oh, nawala yung sounds. Taka kami bakit ang bilis, very suspicious ng action, at delikado, baka i-dismiss niya ito. At later on, ganun rin sinabi ni dating Senator, Justice Secretary, and now impeachment court prosecutor, si Leila De Lima, na sinabi niya, hindi. At sabi niya, hindi. Ang end game yan, ang target talaga yan ni Martirez, ay i-dismiss yan kaso. At para magamit yan ng 16 lawyers ni Duterte para pangkontra sa prosecution, sa prosecution, para sabihin, ombudsman nga, eksperto sa graft and corruption, dinismiss yung kaso. Hindi na natin dapat ituloy itong impeachment trial kasi ombudsman mismo sinabi walang basehan, walang probable cause ang articles of impeachment laban kay Sara. Walang, kahit maraming ebidensya, this will not stand in court, hindi ito sufficient to file plunder case kay Sara. Yun, sabi natin, mag-ingay kayo, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta sa mga inbox ng mga nagmo-monitor sa Office of the Ombudsman. O yun, mukhang yun na nga nangyari. Kasi ngayon, inatras na ni Samuel Martirez, Ombudsman Samuel Martirez, ang plunder case. Sabi niya, so inatras na talaga ni Martirez. Hindi niya natinloy. Mas okay naman na yun. Dapat mo na. Hayaan niya. Total, meron naman yung impeachment case dyan sa impeachment court. Hayaan niyo na lang muna. At saka isa pa, patapos na yung termino mo. Ano pa pang hinahabol-habol mo dyan? Patapos na yung termino mo. Manahimik ka na lang. Hindi. Hintayin muna na natin matapos yung impeachment bago natin ituloy itong investigasyon sa plunder case. Sinabi rin kasi ni Leila De Lima na walang power. Bago pa nila umpisan yung impeachment court, retiro ka na. Kasi July 27 ka magre-retire. July 29 yung impeachment court magre-resume. So mauuna ng 2 days. Kaya okay lang, magpahinga ka na. Walang power ang ombudsman kasi impeachable official si Sara Duterte, kagaya rin ng ombudsman, impeachable official ito, kaya hindi ito pwede filean muna ng plunder case. Kumbaga, impose rin na De Lima ng kabubuhan ni Martirez. At the fact na inatras na ni Martirez, inaamin niya may tama si De Lima. Na tama si De Lima, na bobo siya. Imagine mo, pinailan niya ng plunder case ang isang impeachable offense. Kahit siya hindi siya pwede filean ng plunder case kasi impeachable official si kagaya sa presidente, si Martirez. Pwede lang siya itanggal through an impeachment procedure. Tulad ng ginawa ni former President Benigno Aquino III na pina-impeach niya yung ombudsman ni inappoint ni Gloria Macapagal Arroyo. So, na-impeach gayon. At yun nga, ganun rin ang Chief Justice Corona at Sereno, na subject rin to impeachment. So alam niya, impeachable official si Sara, hindi muna pwede makasuhan ng plunder until na-convict siya sa impeachment at natanggal siya sa pwesto. So tama, parang ina-acknowledge na rin niya na tama all along si Leila De Lima na hindi talaga pwede ikasuhan habang nasa pwesto pa. Nasa pwesto pa si Sara Pero kung na-convict siya ng impeachment court, ay tama, si Merceditas Gutierrez, sorry, hindi ko mabasa yung pangalan nyo, sino man yung naglagay ng comment kasi na-switch tayo sa cellphone na naman, kaya parang pahaba ang mukha ko dyan sa cellphone. Sabi ng iba, ba't pumayat ka? Hindi, I wish pumapayat ako kasi mataba na ako Pangit yan sa isang diabetic at may heart problem
na mataba. May Sa diabetic cellphone pala. yan. Sorry, hindi ko mabasa yung kwanyo, yung pangalan. Pero thank you si Merceditas Gutierrez na impeach ni Pinoy. So alam ni Martires yan. And yet, bakit ang tanong, how much? Hindi, bakit How bakit much? hindi magkano, kundi bakit tinuloy pa rin niya ang pag-file ng plunder complaint kay Sara kahit alam niya na impeachable official ito habang nasa pwesto, hindi pwede filean ng plunder. Pwede lang ito i-impeach at kung na-impeach na ito at natanggal na sa pwesto, saka na siya pwede filean ng plunder complaint. So buti na lang natauhan siya. At ang suspecha ko nga, baka meron sa Malacanang na tumawag sa kanya, Martires, alam namin yung katiwalian mo ito, alam namin yung katiwalian mo dito, alam namin yung kapalpakan mo. Pag alis mo sa pwesto, why did you cancel your Midjourney subscription? I found this. Pag alis mo sa pwesto, tambak ka ng kaso. Ganun ba yun, Bad? handa ka na, meron ng naka-ready na 20 na kaso, papailan laban sa'yo, makukulong ka, you will spend the rest of your days in jail. Yan. Yan. Sa tingin ko, meron tumawag sa kanya na ganyan. Ha? Isipin mo, 29 na ngayon. Ibig sabihin, hanggang 30 lang tayo. Ibig sabihin, 28 days ka na lang ni John Martires. Hayaan mo na yung next ombudsman na i-appoint ni President Bongbong Marcos mag-replace sa'yo. Hayaan mo na, yun ang humabol sa kaso. Huwag ka na makisawsaw. Ha? Huwag ka na Agree. makisawsaw. Umalis ka na dyan. Paghandaan mo na, mag-party-party ka na sa mga opisyalis o opisyalis dyan. Sa paalis mo, mag-ikot ka na sa mga ombudsman offices sa buong Pilipinas. Mag-party-party, mag-goodbye party kayo. Pero huwag ka na makisawsaw dito sa plunder ni Sara. Kasi paalis ka na nga eh. Hindi naman, unless gusto mo lang bago umalis, ay i-dismiss mo itong kaso ng plunder. So yun, sa tingin ko may tumawag. Combination of factor na yan. May tumawag sa kanya galing sa Malacanang o kaya nakita rin niya yung public opinion. Yung nga, dahil nag-share kayo, nag-like kayo, ha, sa mga vlogs natin, umabot ito sa ombudsman at nakita niya, bistado na natin siya. Kumbaga, kung i-dismiss niya, kung itutuloy niya yung investigasyon, preliminary investigation, pagkatapos i-dismiss niya, nabisto na natin, sinabi na natin, i-dismiss niya ito eh. At dito niyo una narinig yun sa Vlogcaster Channel. So yan na nga ang ginawa. Yan na nga ang ginawa ni Martires. Inabandona na niya yung plunder case. Sabi niya, sige, tayo kasi hanggang investigation lang ang pwede gawin. Which sinabi rin ni Laila De Lima. Hayaan na lang natin yung susunod na ombudsman at matapos yung impeachment case para Tama, mag-investigate ka lang dyan, pero hindi ka pwede hindi mo ituloy-tuloy at bigyan ng hatol. 'Di ba? So, hanggang doon lang, investigate ka lang, pero tapusin mo na yung termino mo. Huwag ka na makisawsaw dyan. Tuloy. kasuhin itong kaso. Sabi niya sa interview dito sa GMA7, sabi niya, and I quote, "What we have right now is the power to investigate but not to prosecute." Yan. Alam mo naman pala yan. Bakit? Bakit tinuloy mo pa? Bakit? What we have right now is the power to investigate but not to prosecute. The ombudsman or any investigative body has to await the result of the impeachment proceeding. O yun, dapat hintayin na lang namin yung resulta ng impeachment proceeding. Tama, hintayin na. Bakit tinuloy mo pa yung pag-file ng kaso at wala ka pang bayag para sabihin, ako si Martires ang nagpa-file ng plundered case kay Sara Duterte. Bakit ginamit mo pa ang complainant yung House of Representatives? Habang sila, hindi naman sila nag-file ng complaint, nag-forward lang sa'yo yung papel ng resulta nila para imbestigahan yung next ombudsman preparatory to the filing of plunder complaint pagkatapos ng impeachment. Bakit tinuloy mo pa rin kung hindi pa na-expose ka namin dito sa Vlogcaster Channel? But dagdag pa niya, but if the Vice President is acquitted by the impeachment court, wala kaming power to charge her. So tama rin naman ito. So parang sinasabi niya, anong meron kami ngayon ay power lang to investigate but not to prosecute or to file charges. The ombudsman, sabi niya, or any investigative body, COA, DOJ, or whatever, NBI, PNP, whatever, has to await the result of the impeachment proceeding. O tingnan mo, so alam mo naman pala, wala pa kayong power to investigate. Wala kayong power para mag-file ng kaso. Bakit sinubukan mo pa mag-pass break? Pass break.
buti na lang nakuha natin dito Nabisto. na bulgar natin dito at one step ahead tayo kahit sa Office of the Ombudsman. Bago pa man nagsalita si Laila de Lima, sinabi na natin, ito gagawin ni Ombudsman yan, i-dismiss lang niya yan bago dumating yung July 27 at aalis na siya sa pwesto. Kumbaga ito yung goodbye retirement gift niya kay Sara Duterte. Goodbye gift niya sa mga Duterte na naglagay sa kanya sa pwesto. Goodbye gift niya sa mga Duterteng nagbigay sa kanya ng kanyang pwesto dyan sa ombudsman. Paying last respect. Parang ganun ba yun, Bad? Alam nyo, siguro sa tingin ko talaga may tumawag dito. Kasi dapat hindi ba sabi ng mga complainant, sabi ni ICC lawyer, assistant lawyer Christina Conti, sabi niya, una pumunta yung mga complainant sa Office of the Ombudsman, yung mga EJK victims. Dapat nga, ang nangyari dito, kasama pa siya sa kaso sa crime against humanity. Bakit na isama sa kaso sila Bato de la Rosa, sila Albayalde, PNP? Bakit isinama sa kaso yung former DOJ secretary, si Vitaliano Aguirre? Bakit isinama sa kaso yung former NBI? Bakit isinama sa kaso yung iba pang opisyalis na nagkuhan rin, sumali rin sa cover up ops or activity. Bakit hindi sinama si Martires? Wala siyang ginawa sa mga complaints, sa numerous complaints ng mga biktima ng EJ case. Dapat isinama pero pwede pahabulin yan. Pwede pakasuhan yan after natapos yung termino niya itong July 27 or 28 days from now. Kaya siguro may tumawag sa kanya, maghanda ka. Mauna ka pa ipakukulong namin kay Sara Duterte. Yan. Kaya eto, bitaw na siya, kumambyo na siya. At sinasabi na niya ngayon, we are not grabbing the power of Congress to impeach an impeachable officer. No, neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives. So hindi daw nila inaagaw yung power ng Congress to impeach an impeachable official. At hindi naman daw nila kinukuha yung power ng House of Representatives to investigate at gamitin yung ebidensya nito. Kumbaga, hindi naman daw sila umeepal sa ginawa ng House. Pero bakit nag-file ka ng kaso ng plunder? Kung hindi pa nabisto ka namin dito sa Vlogcaster channel, na una natin ito na-discuss before all the other vloggers, kahit mga lawyers pa, nauna pa tayo. Sa mga lawyers mismo, nauna pa tayo na nabisto natin yung ginagawa ni Ombudsman Martires. Kung hindi pa nabisto, hindi pa siya umatras. Pero buti naman, natauhan na siya. Umatras na siya ngayon. Umatras na siya. Bahag buntot na siya. At sabi niya, ay sige na lang. Sige na lang, na-expose na ako ni Vlogcaster papunta pa lang ako, nakarating na si Vlogcaster, first base pa lang ako, third base na si Vlogcaster, sige, hindi ko na lang ituloy kasi alam nyo na naman na ang gagawin ko lang, i-dismiss ko lang. Wag na lang ako i-dismiss, baka yung mga Marcos boys, baka kakasuhan ako ng katakot-takot ni pati retirement pay. Makulong pa ako sa tanda ko na ito. So yan, buti naman sa'yo at natauhan ka na. O sige guys, yun lang ang good news natin for this Sunday. At least on a Sunday, may good news tayo for a change. At yun na nga, na inatras na nga ni... Alright, salamat Sir Bud, no? So yun ngayon nangyari kahapon, no? Inatras ni Martinez itong ginawa niyang pakikisaw-saw. Itong sinasabayan niya yung Senate Impeachment Court na yun nga halos parehas actually kung kumbaga magiging double jeopardy, di ba Sir Leonardo? Yun yung pinag-usapan natin for kailan ba yun? Last Friday yun. Idaan talaga ni Duterte sa technicalities. Kaya nga, Sherry, naku po. Okay guys, may chismis kahapon binibenta na daw yung bahay ni Digong. Kaya pahingin nga natin